At buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Hebrews. Ang ating babasahin ay sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. 3 verses. At ang ating magiging susing talata ay nasa verse 2. Verse 2. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhang inilagay sa harapan natin. Ating key verse, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan, at siya umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa alang-alang ninyo siya, na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating iglesia, ipinagdiriwang natin ang sakramento ng banal na hapunan ng Panginoon 4 na beses sa isang taon. Ito'y tuwing March, June, September, at December, na inihahanda ang mesa ng komunyon sa ating harapan. At sa bawat pagkakataon, nakikita natin ang tinapay at ang alak o ang saro. Ngunit binanggit sa ating confession ang Heidelberg Catechism doon sa sagot sa tanong 66 na sinasabi, at nais kong i-quote, ang mga sakramento ay banal na mga tanda at tatak na nakikita, visible signs and seal, na itinalaga ng Diyos para sa layuning ito, upang sa pamamagitan ng kaparaanan ng mga ito, higit niyang maipahayag ng lubos at maitatak sa atin ang pangako ng Ibanghelyo. Ibig sabihin, ipagkakaloob niya sa atin nang walang bayad ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan, alang-alang sa sakripisyo na isinakatuparan sa krus ni Kristo. End of quote. Kaya kapag tinitignan natin ang mesa ng komunyon dito sa ating harapan, nakikita natin ang higit pa sa tinapay, higit pa sa saro, na habang tinatanggap natin ang hapunan ng Panginoon, mamaya ating tatanggapin ang banal na hapunan ng Panginoon, na dooy itinututok natin ang ating mga mata, hindi sa ating katabi, hindi sa kanino paman, kundi nakatutok ang ating mga mata sa ating tagapagligtas, sa ating tagapamagitan, sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating teksto ay nagsasabi, ituon natin
ang ating mga mata kay Jesus. Na habang ginagawa natin ito, mayroong tatlong partikular na katotohanan na dapat nating bigyang diin o bigyang pansin dito sa ating pag-aaral. Ang ating unang titignan ay si Jesus, ang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Pangalawa, ang kaniyang sakripisyo sa krus. Pangatlo, ang kaniyang tagumpay sa krus. Ating tunghayan o tingnan ang una, si Jesus ang nagtatag at nagpasakdal o nagpaperpekto ng ating pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, na bago pa man magsimula ang panahon, gumawa na ng plano ng kaligtasan ang Trinidad, ang Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang plano ay nakaasa lamang sa ating Panginoong Hesukristo, na bago pa man magsimula ang panahon, inialay na niya ang kaniyang sarili bilang ang korderong pinaslang, buhat ng itatag ang sanlibutan. Na bago pa man likhain ang mundo, bago pa man hingahan ng buhay ang mga butas ng ilong ni Adan, si Hesukristo na ang tagapagtatag, tagapanguna, author ng kaniyang ng ating kaligtasan, na kusang loob niyang inialay ang kaniyang sarili upang maging korderong sakripisyo na maglilinis, hindi lang basta natakpan, kundi nilinis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang mahalagang dugo, sapagkat siya ay itinalaga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, dahil sa atin, dahil sa kaniyang mga pinili, ang mga pinili ng kaniyang Ama, na tayo'y kaniyang inilapit sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang nagpapatatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya, na alam natin na ang ating sariling pananampalataya ay madalas humina at mag-alinlangan. Ngunit si Jesus, ang ating huwaran, ang ating modelo, ang ating ehemplo ng perpektong pananampalataya, na siya'y dedicated sa pagtupad ng kalooban ng kaniyang Ama. At alam niya ang magiging bunga nito, ang pagdurusa at ang kahihiyan doon sa krus. Ngunit nanatili siyang tapat at nagtitiwala sa kalooban ng kaniyang Ama, sa plano ng kaniyang Ama, na sa pamamagitan ng krus, magiging epektibo ang plano ng pagtubos para sa iyo, para sa akin na makasalanan, na sa pamamagitan ng kaniyang biyaya ay mailagak natin ang nailagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil dito, kapag tumingin tayo kay Kristo, kapag tumingin tayo kay Jesus,
ang ating pananampalataya ay lalong tumatatag, lalong pinapatatag na pagtatanto natin ng may kagalakan na hindi lamang niya nilinis ang ating mga kasalanan ng kanyang mahalagang dugo, kundi ipinagkaloob din niya sa atin ang kaniyang perpektong record ng katuwiran. Hindi sa ating katuwiran, kundi ang kaniyang katuwiran. Pangalawa, ang kaniyang sakripisyo sa krus. Sa tuwing tinitignan natin ang banal na hapunan ng Panginoon o ang sakramento, nakikita natin ang isang paglalarawan na sinasabi ng ating key verse. Muli ating buksan doon sa Hebrews chapter 12, verse 2 na sinasabi, dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito'y tungkol sa kagalakan ng Diyos, sa pagkakasundo ng isang makasalanang gaya ko at gaya mo sa Kanya. Ngunit upang maganap ang pagkakasundong iyon o upang ang pangako ng Ebanghelyo na kinote natin sa Heidelberg Catechism, kinailangan ng ating Panginoong Hesus na tiisin ang krus. Na sa katunayan, ang krus ay naglalarawan ng higit pa sa isang masakit at nakakahiyang paraan ng pagkamatay. Ang krus, tandaan natin mga kapatid, ito ay naglalarawan ng sumpa ng kasalanan. Ang krus ay naglalarawan ng sumpa ng kasalanan. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 10. Galatians chapter 3 verse 10. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Kada Lord's Day, ating binabasa ang kautusan. Kanina, ating binanggit, ating inalala, ating napakinggan ang mga kautusan o ang mga kalooban ng ating banal na Diyos. At habang pinapakinggan natin iyon ng maigi, naaalala natin, naaalala mo, hindi natin kayang gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ng Diyos. Dahil dito, ang totoo, tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Tayo'y nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Ang ating likas na pagiging makasalanan ay nagiging sanhi ng ating paglabag sa kautusan ng Diyos. At walang sino man sa atin ang ganap o ang perpektong makasusunod sa lahat ng mga utos ng ating Diyos ng walang kapintasan. Ngunit sa awa ng Diyos, sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, upang tiyakin sa atin na tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, pag sinabing nasusulat, it is written sa Old Testament,
Sa Deuteronomy chapter 21 verse 23, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sa ilalim ng batas ng Old Testament, ang pagbitay sa punong kahoy ay ang parusa sa sino mang nagkasala. Ito ay ang parusang kamatayan. Ang isa sa pinakamalupit, isa sa pinakamasakit, isa sa pinaka nakakahiya, ang pagpapako sa krus, ang crucifixion. Sabi ng ating text, tiniis ni Jesus ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan. Ibig sabihin, pinasan niya ang kahihiyan ng ating mga kasalanan, pati ang sumpa ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng mga pagsuway mo, lahat ng mga kautosang nilabag mo, ang pagsisinungaling, ang pangangalunya, ang pagnanakaw, ang pag-iimbot, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng iyan ay pinasan niya. Ang lahat ng iyan ay kahiya-hiya sa harapan ng isang banal na Diyos. Pinasan niya iyon. Hindi inalintana ang kahihiyan doon sa krus. Na sa mga likhang sining, sa mga pelikula, kung kayo nakapanood na nung The Passion of the Christ, si Jesus ay kadalasang ipinapakita na may suot na tapis. Ngunit sa realidad, maaaring wala ito. Sabi ng Isaiah 52 verse 14, ang kanyang anyo ay napinsalang lubha. Halos hindi na anyo ng tao, na hindi makilalang tao. At sa chapter 53, napakapamilyar para sa atin, Isaiah 53 verse 2, ang sabi, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maibigan natin sa Kanya. Sa mga komentary dito sa aklat ng Hebrews, at ang isa sa umantig sa akin, and I want to quote, ganito ang comment, it is important to recognize that the shame of the cross is something infinitely more intense than the pain of the cross. Others have suffered the pain of crucifixion, but He alone has endured the shame of human depravity in all its foulness and degradation. Kaya sa pagtingin natin sa sakramento ng banal na hapunan ng ating Panginoon, maalala natin ang kagalakan ng Panginoon sa pagtubos sa ating mga kasalanan at ang malaking sakripisyong ginawa niya upang ito'y mangyari. Ang tinapay at ang alak, mga kapatid, o ang saro, ay nagsisilbing mga paalala ng kanyang walang hanggang pagmamahal at ang kanyang tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating pangatlong punto, ang kanyang tagumpay sa krus. Ang ating teksto, ang Hebrews chapter 12 verse 2, ay hindi lamang naglalarawan kung paano tiniis ni Jesus ang krus. O hindi natatapos ang kwento sa kanyang kahihiyan. Ang huling bahagi ng talata
Ang Hebrews chapter 12 verse 2 ay nagsasabi sa atin, nagsasaad na si Jesus ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid, ito'y tumutukoy sa kanyang tagumpay. Ito'y tumutukoy sa kanyang tagumpay matapos ang kanyang matinding pagsasakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang krus na simbolo ng kahihiyan ay naging daan sa kanyang pagkadakila. So ang Hebrews chapter 12 verse 2 ay hindi lamang naglalarawan ng kanyang humiliation, kundi maging ng kanyang exaltation. Hebrews 12 verse 2 does not only describe the humiliation of Jesus Christ, but also His exaltation. Bilang ating matagumpay na Panginoon, si Jesus ay hindi lamang nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, kundi siya rin ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan sa ating pananampalataya. Yung kanyang pag-upo sa kanang trono ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang patuloy na paghahari at pamumuno sa ating mga buhay. Ang muling pagkabuhay, ang resurrection at ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ang ascension, ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tinanggap ng Diyos, ng kanyang Ama, ang lahat ng kanyang ginawa para sa atin na kanyang mga pinili. At bukod pa roon, nandoon sa kanan ng Diyos Ama si Jesus upang mamagitan para sa atin. Tunay na nakahanga-hanga, tunay na napakalaking biyaya nito para sa atin na kanyang mga hinirang. Tulad ng sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kaya hindi katakataka, mga kapatid, sinasabi ng may akda ng Hebrews chapter, ng aklat ng Hebrews, na ituon natin ang ating mga mata kay Jesus. Na habang tinatanggap natin ang hapunan ng Panginoon, nawa ang ating mga isipan ay tunay na nakatuon kay Jesucristo. Makita natin sa sakramento na dinala ni Jesus ang sumpa at kahihiyan ng ating mga kasalanan para sa kagalakang inilaan para sa Kanya. Na inaamin natin na ang ating mga kasalanan ay laging nasa harap natin at tayo ay may tunay na makadiyos na kalungkutan para sa lahat ng ito. Na habang kumakain tayo ng tinapay at umiinom ng saro o ng alak, nawa, mga kapatid, tunay na nagtitiwala tayo kay Kristo lamang para sa ating kaligtasan. At hindi sa sakramento mismo o sa ating pagsunod o sa ating mga mabubuting mga gawa. At pagkatapos nating kainin ang tinapay at inumin ang saro o ang alak, pagkatapos ng hapunan ng Panginoon at ng pagsasalo-salo natin mamaya, kasi after ng service, meron tayong kainan. Ikaw at ako
ay aalis ng gusaling ito. Sa biyaya ng Diyos, magsusumikap ng higit pa upang patatagin ang ating pananampalataya at mamuhay ng may higit, may taus-pusong pagpapasalamat sa lahat ng ginawang pagliligtas ni Jesucristo para sa iyo at para sa akin. Nawa hindi lamang natin masaksihan ang hapunan ng Panginoon, kundi tunay na ipagdiwang natin ang kabutihan, ang biyaya, ang pagmamahal, ang awa ng Panginoon sa ating lahat. Na nagagalak sa katotohanan na si Jesus ay dumating sa sanlibutan ito upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Bilang pagpapatuloy at tayo nasa pangalawang bahagi, nais kong basahin at ating pakinggang mabuti ang form ng Holy Supper. Atin din isaalang-alang ngayon. Para sa anong dahilan itinatag ng Panginoon ang kanyang hapunan? Sa makatuwid upang gawin natin ito sa pag-alaala sa Kanya. Ngayon matapos ang kaparaanang ito, ating alalahanin siya sa pamamagitan nito. Una, na tayo ay may pagtitiwalang nakatitiyak sa ating mga puso na ang ating Panginoong Jesucristo, ayon sa mga pangako sa ating mga ninuno sa lumang tipan, na sinugo ng Ama sa sanlibutan, na kanyang tinamo ang ating laman at dugo, na kanyang pinasan para sa atin ang puot ng Diyos, kung saan sa ilalim nito tayo ay dapat mapahamak ng walang hanggan. Mula sa pasimula ng kanyang pagkakatawang tao hanggang sa dulo ng kanyang buhay sa lupa, at kanyang isinakatuparan para sa atin ang buong pagsunod sa banal na kautusan at katwiran, lalo na nang ang bigat ng ating mga kasalanan at ang puot ng Diyos ay piniga mula sa Kanya ang madugong pawis sa hardin, na dito siya ay iginapos upang tayo ay palayain sa ating mga kasalanan, upang matapos siyang magdusa ng di mabilang na mga paratang, upang tayo ay hindi na maguluhan, na siya ay walang salang hinatulan ng kamatayan, upang tayo ay mapawalang sala sa hatol ng Diyos. Oo, na siya ay nagdusa sa kanyang pinagpalang katawan upang mapako sa krus, upang ikintal dito ang sulat kamay ng ating mga kasalanan, at pinasan din niya ang sumpa na para sa atin, upang tayo'y puspusin ng kanyang mga pagpapala, at nagpakababa sa kanyang sarili hanggang sa pinakamatinding paratang at mga sakit ng impyerno, kapwa sa katawan at kaluluwa. Sa krus, nang tumangis siya na may malakas na tinig, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Upang tayo ay matanggap ng Diyos at huwag niyang pabayaan. At sa kahuli-hulihan, tiniyak sa atin ng kaniyang kamatayan at pagdanak ng kaniyang dugo, na siyang bago at walang hanggang tipan, ang tipan ng biyaya at pagkakasundo ng kaniyang sabihin naganap na. Ikalawa, at upang matibay na sampalatayanan na tayo ay mga kabilang sa tipan ng biyayang ito, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang huling hapunan ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at nagsabi,
kunin ninyo ito at kanin. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sa makatuwid, sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinom sa kopa, dapat nga ninyong alalahanin at mangako, paalalahanan at tiyakin ito na may taus-pusong pag-ibig at katapatan sa inyo, na kahit pa nga kayo na marapat magdusa ng walang hanggang kamatayan, aking ibinigay ang aking katawan sa kamatayan sa krus. At dumanak ang aking dugo para sa inyo. At nakatitiyak na mapakain at mapalusog ang inyong mga nagugutom at nauuhaw na mga kaluluwa sa pamamagitan ng napako kong katawan at dumanak na dugo tungo sa walang hanggang buhay, gaya sa pagpuputol-putol ng tinapay na ito sa harap ng inyong mga mata. At sa kopang ito na ibinigay sa inyo, at inyong kainin at inumin ang mga ito sa pamamagitan ng inyong mga bibig sa pag-alaala sa akin. Sa katunayan, tayo na inaanyayahan sa hapunang ito ay lumalapit bilang mga maruruming makasalanan na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan kapag hiwalay sa biyaya ng Diyos na nakay Kristo. Ipinapahayag natin ang pag-asa ng kapatawaran at paglilinis doon sa ganap na pagsasakripisyo ni Jesucristo. Ibinabatay natin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa kanyang ganap na pagsunod at katwiran, at buong pagpapakumbabang nagsisikap na talikuran ang ating mga sarili, ipako sa krus ang ating lumang pagkatao at sundin si Kristo bilang mga nagtataglay ng kanyang pangalan. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Mahabaging Diyos at Ama, hinihiling po namin sa inyo sa hapunang ito kung saan inaalala namin ang mapait na kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo. Na kumilos kayo sa aming mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang buong layang maialay namin ang aming mga sarili sa iyong anak na si Jesucristo, upang ang aming mga nabibigatan at nagsisising puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay mapakain at mapalakas ng kanyang tunay na katawan at dugo. Tunay nga ni Kristo mismo, na tunay na Diyos at tao, ang tanging tinapay na galing sa langit. Dalangin namin na hindi na kami mamuhay sa aming mga kasalanan, kundi si Kristo ay manahan sa amin, at kami naman sa Kanya, upang maging tunay kaming maging kabahagi ng bago at walang hanggang tipan ng biyaya. Hindi namin pinag-aalinlanganan na habang panahon ka naming magiging mapagbiyayang Ama, na hindi na isusumbat pa sa amin ang aming mga kasalanan, kundi pagkakalooban kami ng lahat ng pangangailangan ng katawan at kaluluwa bilang mga anak na iyong iniibig at mga tagapagmana. Biyayaan niyo rin po kami upang masaya naming pasanin ang aming krus, talikuran ang aming sarili, at ipahayag ang aming tagapagligtas sa gitna ng lahat ng aming paghihirap, na may pananabik na hinihintay ang Panginoong Hesukristo, na babalik mula sa langit, na siyang magbabago sa aming mga namamatay na katawan at papalitan ito ng katawang tulad ng kanyang maluwalhating katawan, at ihahatid kami kasama niya sa panahong walang hanggan. Malugod din po kayo, Panginoon, na pagpalain ang mga elemento ng tinapay at alak, upang sa pagtanggap namin sa mga ito bilang pag-aalaala sa paghihirap at kamatayan ng iyong minamahal na anak, ay makabahagi kami sa pamamagitan ng pananampalataya
sa katawan niyang napako sa krus. At dugo niyang tumigis, kalakip ang lahat ng kapakinabangang ukol sa espiritu naming kalusugan para sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Amen. Ang Panginoong Yesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kaniyang pinagputol-putol. Kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan, ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos magapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Ating tawagin ang ating mga elders upang i-distribute o ipamahagi ang tinapay at ang alak. Ang tinapay na pinagputol-putol ay ang pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Kunin ninyo ito, alalahanin at panaligan na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay winasak para sa ganap na kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Ating kanin ang tinapay.
Ang kopa ng biyaya na siya nating pinasasalamatan ay ang pakikipag-isa sa dugo ni Kristo. Kunin ninyong lahat ito at uminom, alalahanin at panaligan na ang dalisay na dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay nabuhos para sa ganap na kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Inumin. Tayo'y manalangin sa Panginoon. O mahabaging Diyos at Ama, buong puso po naming pinasasalamatan kayo na sa inyong walang hanggang habag ay ipinagkaloob ninyo sa amin ang bugtong ninyong anak upang maging tagapamagitan at handog para sa aming mga kasalanan. At pagkain at inumin namin sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagkakaloob sa amin ng tunay na pananampalataya na siyang daan upang makabahagi kami sa mga kapakinabangang ito sa pamamagitan ng iyong minamahal na anak na si Jesucristo. Itinatag at itinalaga rin ninyo ang banal na hapunang ito para sa ikatatatag ng aming pananampalataya. Namamanhik po kami, tapat naming Diyos at Ama, na sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, ang pag-alaala sa aming Panginoong Hesukristo at ang pagpapahayag ng kanyang kamatayan ay magpalago ng aming pananampalataya at patibayin ang aming pakikiisa kay Kristo na nagturo sa aming manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga utang. Gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo